doon sa joke ni President Rodrigo Duterte na parang nabilima. Kung kayo na nagsabi, joke eh. Sabi siguro ni Director Santiago, walang iya kayo, pinagbigyan ko na kayo kay VP Sara Duterte. Pinagbigyan ko na kayo sa kanya. Tapos, kayo pa rin? Yan na naman? Ha? Wala na ba kayong ibang pinantayan kundi ang dalawang mag-ama? Wala na kayong ibang pinantayan kundi si Pangulong Duterte? Wala na talaga? Pagtrabaho nga kayo, ba't wala kayong ibang subaybayan ang susunod na Duterte, gano'n? A joke is a joke, is a joke, and is a joke. Anybody who considers that seriously is a fool. If not a stupid. Pinagpipilitan niya ako. A joke! A joke! A joke is a joke! Is a joke! Is a joke! Anybody consider this seriously is a fool. So, a joke is a joke, is a joke, is a joke, is a joke, is a fool. A joke, tanong lang sa'yo. Sabi ni Atty. Salpanero, a joke, hindi? Susi. A joke is a joke, is a joke, is a joke, is a joke. Sabi naman po niya, sabi ni Director Santiago, Inaalaw yan ng ating political system. Ang binantaan, 15 senador. Hindi natin malaman kung sino to sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na si Congressman Ayong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador. Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo. Kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Ganun po eh. kaya lang doon sa itong mga senador, alam po ba rin yung oras sinasabi ng mga senador? Alam po ba rin yung oras sinasabi ng mga senador? Ang sinasabi po ng mga senador, joke lang yun. A joke is a joke, is a joke, hindi naman ikaw ang ganun. Bakit ikaw ang nagre-reklamo, a joke? Ang tanong lang, bakit napakalandi mo pagdating sa mga issue ni Pangulong Duterte? Bakit landing-landi ka sa hindi po yung malanding, alam nyo na, yung landing-landi siya, kapag may narinig siyang ni Pangulong Duterte issue, lalandi ka agad yan. Pag sasabihin niya, pals siya, gano'n, tatawagan yung atensyon ng NBI. Sabi ng NBI, supalpal ka kayo. Right, reaction, TVBS nagbabalik, reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga reaction na matagin po ninyo si Director Santiago. Si Director Santiago ng NBI nagsalita na po. May mga nagre-request siya tayo, papaimbestiga na naman yung tatay ni VP Sara Duterte. Sino ba yung tatay ni VP Sara Duterte? Si Pangulong Digong. Gusto raw ni Congressman Adjong ng Lanao del Norte ba yun? Gusto raw niyang ipaimbestiga si Tatay Digong. Dahil gusto niya raw magkaroon ng kakatay niya yata yung 15 senador. Oy, Adjong! Re-electionist ba ito? Re-electionist? Mag-focus ka nga sa kampanya mo. Tsaka dapat yung BICAM huwag natin kalimutan. Ano ba yung BICAM? Meron na ba? Nakapagpaliwanag na ba yung kongreso ng BICAM? Hindi yung BICAM. Balik natin sa BICAM. Ano na naman yung nagbibiro lang ang Pangulong Duterte eh. Grabe kayo nagbibiro lang ang Pangulong Duterte. Bumabana na kayo agad. Yung BICAM, yung sinong naglagay ng number. Sino naglagay ng number doon sa Bicameral Committee Report? Sumagot na kaya ito sa Supreme Court. Pinapagpaliwanag sila ng Supreme Court eh. Nililigaw nyo eh. Huwag nyo niligaw. Yung BICAM pag-usapan natin. Nakasagot na ba sila? Nakasagot na. Meron na silang statement. Si Chief Justice, ano ba yun? Anong pangalan nun? Nakalimutan ko yung Chief Justice, yung Executive Secretary.
Lucas Bersamin. Nakapagpaliwanag ka na, boss. Sir, Lucas Bersamin, nagpaliwanag ka na, Supreme Court. Di ba galing ka doon, Chief Justice ka dati? O Chief Justice ka pala, ba't hindi mo alam yung justice? Di ba? Dapat alam mo yung justice. Anyway, mga reaction, yung bicameral committee report, gusto namin marinig kung nakapagpaliwanag yung si Kilay, tsaka itong si, alam niyo mga reaction, sa totoo lang po, natatakot po yung mga yan sa impeachment. Natatakot simulan yung impeachment, kaya itong si Tamba, talagang pinag-usapan na nila yan. Dinala na nila yung impeachment, last 2 minutes. Bakit? Kasi para pagdating ng 20th Congress, sarado na naman ang impeachment. Siyempre, magsusulat ng sa Supreme Court yung lawyer ni BP Sara Duterte. Di ba? Kasi yung mga, katulad ng pagpapaliwanag po natin kanina, yung mga kongresista na kasama sa prosecutor, kapag hindi na po natalo sila, alam nga naman, yung mga bagong kongresista papayag para tirahin si BP Sara Duterte. After 3 years, tapos ka na. Siyempre, lahat ng kongresista na naglaban kay BP Sara Duterte, hindi mananalo yan. Marami silang pera. Mga kababayan, mga kareaksyon, yung mga kandidatong namimigay ng pera, kunin po ninyo. Kunin ninyo, di kinuha ninyo. Tapos iboto ninyo yung kandidatong hindi namimigay ng pera. Oo, kasi yun, wala siyang natalo, wala siyang nanakawin. Eh, yung mga kandidatong namigay ng pera, babawiin nila yan. Eh, namuunag ka lang, naman walang ROI yan, may ROI yan. May ano pa nga yan eh, may... Di po ba mga kareaksyon yan ang sinasabi natin? Yan po ang sinasabi natin. Kinakailangan po maging matalas ang ating pag-iisip. Nililigaw na naman tayo eh. Sinabi lang ng Pangulong Duterte na para maposisyon niyo siya. Kakain niyo 15. Masama ba yan? Joke lang. Hindi na kayo mabiro. Ganun kayo kaseryoso. Di ba mga kareaksyon? Ganun na ba talaga kayo kaseryoso? Lahat na sasabihin ng Pangulong Duterte, totoo. Oo, ikaw, Chong, napakapangit mo, mukha kang aso. Hindi mo ba sabihin maniniwala ka doon? Papaimbestigan mo na ako sa NBI dahil tinawag kitang mukha kang aso. Eh, joke lang yun, kahit mukha kang aso, joke lang. Hindi, aso po ni Tamba. Diba? O pakinggan po natin ito mga reaksyon, napakinggan natin ito. Ito yung malupit dito. Nagsalita na ang aking best friend na si Director Santiago. O, magsalita ka na, sir. O, ano na? Yun na nga nagsabi sa akin, Sir, anong masasabi nyo doon sa joke? For anyone struggling with Rodrigo Duterte, kung kayo na nagsabi joke eh. Hindi kayo accepted ninyo, na-joke lang yun. No? Ganon. Magaling mag-deliver si Presidente Digong, but then, tingnan natin kung kakagatin pa ba yun ng mamamayan niya yun. Kinakagat ng mga asong ulul eh. Kinakagat ng mga asong ulul. Alam mo, di ba kinakagat ni Adjong? Kinakagat po ni Adjong. Siguro tinawagan siya sa hindi tama. Hello, Adjong. Oh, magano press release ka, bilisan mo. Habang mainit din Adjong yung 15 kakatayin. Sabihin mo, oh, bawal yun. Sige na, press release. Di ba mga reaksyon? Ano kayang masasabi ni Chief Justice kay Adjong? Diba? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Contrary dito sa deklarasyon ni President Digong, kitang-kita ng tao na nag-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Alam mo, in a political speech, ano yan, rhetorics? Nung inaano namin yan inaalaw yan ng ating political system, binantaan 15 senador. Hindi natin malaman kung sino doon sa sitting senators.
o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na si Congressman Ayong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestigahan ng LBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador. Dapat yung mga senador, kung sino man, sila ang magreklamo. Yung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Yan, ganun po eh. Tingnan po ninyo yung tawa niya. Yan, idol ko yan eh. Pag tumawa yan, minsan lumalabas ang dila. Eh ngayon naman tawa, Adjong, para sa'yo yung tawa na yan. Di ba mga kareaksyon? Hindi naman si Adjong ang tinakot. Hindi naman yung kongresista. Hindi naman sinabi niya, o sige, tsumugi tayo na 15 kongresista para makapasok yung ating mga kongresista. Wala stick ka, Adjong, ikaw ang nagreklamo. Senador ka ba? Ayan o, tingnan mo yung ngiti ni Director Santiago Adjong. Yung ngiti niya, yung ngiting aso yan. Di ba mga kareaksyon, nakakahiya po itong House of the Representatives. Lahat na lang sinasakyan. Oo, mga prostitute pa kayo. Di ba mga kareaksyon, lahat na lang. Binabantayan nila si Pangulong Duterte at saka si Madam Inday Sara. Sabi nila, nagsasalita si Duterte. Nagtamag siya si Tamba. Mga inayon pa kayo, panoorin niyo si Duterte. Bilisan ninyo, baka may sasabihin na magkatarantaduhan yan. Panoorin ninyo. Walang yan kayo, iwanan ninyo mga kabin ninyo. Bumalik kayo sa panoorin niyo. Tapos nanood, si Zamora. Nagtataka naman ako, si Zamora, tsaka si Adjong, meron silang statement. Nandalin mo yan, si Zamora, tsaka si Adjong. Si Chubby Zamora, yung medyo chubby. Di ba? Huwag niyo namang intrigahin, wala naman silang relasyon. Sila lang naman yung nagreklamo. Baka naman, nila yun, papel nila yun. Kaya naman dito mga kareaksyon, alam po ninyo mga kareaksyon, na itong nangyayari niyan. Ang kaganapan yan mga kareaksyon, lahat yan pampapaepal para makalimutan natin yung bicameral committee report, mga inayo pa kayo. Hindi namin kakalimutan yung bicameral committee report. Sabi niya, ito po yung sinabi niya kay Adjong, ito po yung sinabi niya kay Adjong. Adjong, pag naman to, walang yan ka. Hindi mo ayusin yung buhay mo, ito. Panoorin mo to, Adjong! Salita ka na wala. Ayun na nga nagsabi sa akin, Sir, anong masasabi niyo doon sa joke ni President Rodrigo Duterte na papapatay ang 15? O kayo na nagsabi, joke eh. Sabi siguro ni Director Santiago, walang yan kayo, pinagbigyan po na kayo kay BP Sara Duterte. Pinagbigyan po na kayo sa kanya. Tapos, kayo pa rin? Yan na naman? Wala na ba kayong ibang pinantayan kundi ang dalawang mag-ama? Wala na kayong ibang pinantayan kundi si Pangulong Duterte? Wala na talaga? Pagtrabaho nga kayo, ba't wala kayong ibang subaybayan ang susunod na Duterte, gano'n? Kayo na nga raw doon nagsabi na joke yun eh. Pagyan po natin. Hindi kayo accepted ninyo. Na-joke lang yun. No? Gano'n. Magaling mag-deliver si Presidente Bigo, but then, tingnan natin kung kakagatin pa ba yun ng mamamayan ngayon. Diba? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Bigo was delivered in a political rally. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Bigo, kitang-kita ng tao na nag-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Alam mo, in a political speech, ano yan, rhetorics? Yung inaano namin yan, inaalaw yan ng ating political system. Ang binantaan, labing mga senador. Hindi natin malaman kung sino po sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na si Congressman Ayong at sa iba pa na congressman natin, mag-i-instigate sila na mag-imbestigahan ng LBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador. Dapat yung mga senador, kung sino man,
sila ang magreklamo. Kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapatay. Ganun po eh. Kaya lang to sa itong mga senador, alam po ba rin yung oras sinasabi ng mga senador? Alam po ba rin yung oras sinasabi ng mga senador? Ang sinasabi po ng mga senador, joke lang yun. Meron pa silang alam na pamandamos-mandamos. Ito pakinggan. O yan, Joe, umayos ka. Sabi mo alam ha, magkano. Oo, tawagan niyo siya, Joe, very good, Joe, very good. Sabi ni Tamba, very good. Bigyan mo siya ng 10 milyong palakpak. Hindi, milyon po ang usapan dyan. Pag may president list kang gano'n, yung talagang kasintapon niya, Joe, 10 milyon yan. Wala stick ka, Joe. Magpakatino ka na. Malapit ang magunaw ang mundo, ganyan pag ginagawa mo. Silang dalawa po ni Zamora, ha? Talagang tandem sila ni Zamora. Huwag po silang bigyan ng ng issue, ha? Si Zamora at saka si Adjong. Hindi naman nag-joke bagan yan. Sabay lang silang nagpalabas ng statement. Oo, pag may alak, may balak, bakit nagiinuman ko yung dalawang yan? Wala naman, di ba? Nagiinuman yan. Alright. Adjong! Ano ka ba naman, Adjong? Ang dami mo lang. Ito, paginggan po natin dito, walang yung Adjong ito, oh. Pinapasaya ako eh. Alam mo, maraming komedyante ngayon sa Kongreso. O yung mga walastik kayo, ha? Yung bike cam ang pag-usapan natin. Sinong naglagay ng numero doon sa blank sheet? Try ko kayo dyan eh. O ito na. Dalhin natin yan. Pareho yan ng anak. Parang kinuha na lang nila yung opportunity to pin down more Bibi Sara. Nagkaroon sila ng pagkakataon. Hindi lalo. Now, moving on to another topic, regarding dun sa naging pahayag nga ni nating Pangulong Rodrigo Duterte dun proclamation rally ng PDP laban. Tumawa ka ba? Nung may kailan doon, napakinggan mo yung sinabi niya. Tumatawa yung mga tao. I was there. At ikaw, tumawa ka? Oo. Ba't ka tumawa? For me, it was a joke. Oh, okay. Why? It took it seriously kasi. Gaya. Kasi tinanong mo mga reporters, nagbigyan na ako ng payag. Kasi naman, Teresa, I've been covering hindi pa tumatakbo pala siyang presidente. Ganun na talaga. Estilo niya. And me, na taga Davao, knowing PRRD, ganun talaga ugali niya. So, kailangan, naiintindihan mo kailan siya nagjo-joke at kailan siya seryoso, Teresa. At for how many years namin siya kino-cover, alam mo kailan siya nagjo-joke at kailan siya serious sa mga statement niya. Ito namang mga congressman, nakakita naman sila ng oportunidad na mag-publicize for themselves. Kaya kita mo naman, ang banat nila, ay hindi madali natin yan. Pareho yan ng anak. Like father, like daughter yan. Sapagkat kaya niya na kamit ng krimi ng tao, yung mga jokes niya. So, tinanong ko ng mga reporters nila, I had to, wala lang po nyo, may issue statement eh. Makakasal na naman sila sa sagot ko. Parang ka pa rin tagapagsalita, Teresa. So, alam mo sagot ko? Sabi ko, the remarks made by this congressman are nonsense, kabalbalan, walang kabulan. Alam niyo po kung bakit? Kasi, yung sinabi ni Presidente na kami nila, tayo na lang natin lapin nila. You know, I obviously, as you said, as everybody views it, is a joke. Yeah. A joke is a joke, is a joke, and is a joke. Anybody who considers that seriously is a fool. Not a stupid. Pinagpipilitan niya. Alam mo, kung ako ang nasa kalaban, hindi ako magagalit. Matatawa ako, and at the same time, gagamitin ko against them. Sabihin ko, kita niyo naman. It only shows na kinikilala nila ang pagkabalakas ng lineup natin.
Ay, mo, i-eliminate pa tayo. Kasi hindi siya naman nanalo. Kung ako yun, yan ang kaya sabi ko, sa statement ko, they should welcome that. Because wittingly or unwittingly, on the part of PRRD, that can be viewed as an acknowledgement that the candidates of the administration party is strong and hard to beat. Yan ang nagiging implikasyon nun eh. Kaya dapat natuto. Dapat palakpa kayo. Ay, hindi ganun ang thinking nila. Unfortunately. Ang problema pag wala. I guess they're not convinced na strong sila. They're not yet convinced, Attorney Sal. Hindi, ako naman. Bakit ba malakas? Kasi ang tingin ko, tanggapin mo naman hindi, talagang strong eh. Bakit naman hindi magiging strong? Number one, yung mga tumatakbo sa kanila, incumbent senators or returning senators. Or dating mayor, o incumbent mayor, ano pa, congressman, malalakas talaga, kilala. Household name na eh. Ha? Household name yung iba sa kanila. Oo, name recall na, may face recall, paano pa? Lahat ng elemento ko na pagpapanalo nasa kanila. Number two, meron silang organisasyon. And they have their resource. Kasi dati na nga silang nandun eh. So, intact yun. Eh, ang buong Pilipinas yung tatakbuhan mo. Ano pa? Ang pinakamalaga, pera. Meron ako silang pera. Kasi yung mga dating naging senador, ako, malaki na naipon ng mga yan. At itong mga incumbent din, may mga pera na yan. Kaya talagang malakas. Eh, kung kumpara mo naman dito sa tumatakbo, eh, wala namang mga pera. Ha? Eh, siguro, tatlo lang siguro meron dyan. Inisa-isa mo na ano meron sila. Oo. But I don't understand why they are so insecure. Hindi, ako sa tingin ko, hindi insecurity yan eh. Nakakita na naman sila ng oportunidad na sila. Kasi nga, the ultimate goal is to destroy the Dutertes eh. So every opportunity they have, they will grab at it. Para sila mga bata, meron silang popsicle na naman ako eh. Sarap naman, papanata naman natin sila. Kaya, kayo naman mga nasa oposisyon, huwag nyo nang papatulan eh. Pinapatulan yung mga suka-suka eh. Wala yan. Kailangan. Punta kayo sa level ni Pastor Kibuloy. Kampanya, huwag nyo intindihin nyo. Kasi Pastor, very focused talaga sa Dapat ang estilo. Ayun talaga. Other sa isang petisyon na ngayon na inihain sa Korte Suprema para pilitin ang senador na mo-convene bilang impeachment court at aksyonan ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Una lang sinabi ng Senado na sa pagbabalik pa ng sesyon sa... Uli na naman eh, no? Nagpunta sila sa Supreme Court para simulan po yung impeachment. Pero yung sinabi ng Supreme Court, nasagutin nila yung patungkol sa bicameral, hindi pa yata nila sinasagot. Hindi mo po yata na sinasagot. Sabi na, ano po sabi ni Atty. Sal Panelo? Ano sabi? Ano sabi niya dito? You know, obviously, as you said, as everybody views it, is a joke. Yeah. A joke is a joke, is a joke, and is a joke. Anybody who considers that seriously is a fool. Oy! A joke! A joke! A joke is a joke! Is a joke! Is a joke! Anybody consider this seriously is a fool. So, a joke is a joke, is a joke, is a joke, is a joke, is a fool. A joke, tanong lang sa'yo. Sabi ni Atty. Sal Panelo, a joke, hindi ikaw. A joke, hindi a joke. A joke is a joke, is a joke, is a joke, is a joke. Sabi naman po ni sabi ni Director Santiago, a joke is a joke, is a joke, hindi naman ikaw ang ganun. Bakit ikaw ang nagreklamo, a joke? Ang tanong lang, bakit napakalandi mo pagdating sa mga issue ni Pangulong Duterte? Bakit landing-landi ka hindi po yung malanding, alam nyo na, yung landing-landi siya, kapag may narinig siyang, ni Pangulong Duterte issue, lalandi ka agad yan, pag sasabihin niya, palsya, gano'n, tatawagan yung atensyon ng NBI. Sabi ng NBI, supalpal na kayo. With all due respect,
Adjong, Congressman Adjong, hindi naman ikaw ang pinagbabanta ng Senado. Bakit umi-epal ka